Gamot ba talaga ang iligal na halaman? Kung tatanungin si Dr. Jem Mutia, walang duda rito. Ang marijuana ang isa sa mga pinakamatagal ng gamot na ginamit ng sangkatauhan. No? Founder si Dr. Mutia ng Philippine Society of Cannabinoid Medicine, ang tanging medical organization sa Pilipinas na nagsusulong ng paggamit ng cannabis bilang gamot. Matagal na niya itong ipinaglalaban. Cannabis has been a medicine longer than it hasn't been a medicine. 4,000 years ago from China, India, gamot na po siya, nakasulat po yan. Pero hindi lang daw traditional medicine ang cannabis. Sa mainstream medicine, napatunayan na rin ang bisa nito sa ilang mga sakit. So, 1986 pa, FDA approved ang tetrahydrocannabinol for chemotherapy-associated nausea and vomiting. Para ito sa mga cancer patients na nagsusuka at naduduwal, hindi makakain. Is that para sa neuropathic pain, kirot mula sa mga ugat o mga nerves. FDA approved din ito para sa multiple sclerosis, intractable epilepsy, or yung epilepsy na hindi kayang gamutin ng conventional treatment. Bakit nga ba epektibo bilang gamot ang cannabis? Batay sa mga pag-aaral, ang ilan kasing chemical compounds na matatagpuan sa cannabis o yung tinatawag na phytocannabinoids, malaki ang pagkakatulad sa mga kemikal na natural na ginagawa ng ating katawan na tinatawag namang endocannabinoids. Kasi ang katawan natin gumagawa ng mga marijuana-like compounds, yung mga chemicals na pampagutom, mga chemicals na pampaantok, pampatulog, no? Ang mga chemicals na pantanggal kirot. Base kasi sa mga pag-aaral, may mga sakit na mababang level ang cannabinoids. At ito yung mga sakit na pag pinunan or sinuplementohan mo ng cannabinoids mula sa marijuana, makakatulong. At sa phytocannabinoids, dalawa ang pinakasagana. Ang tetrahydrocannabinol o THC at cannabidiol o CBD. Ang THC ang psychoactive o nakalalangong sangkap ng marijuana. Ang CBD naman, non-psychoactive. Patuloy na inaaral ang bisa ng mga kemikal na ito bilang lunas sa iba't ibang sakit. Ngayon, hindi lahat ng sakit magagamot ng marijuana, pero marami. Kwento ng medical cannabis advocate at researcher na si Chuck Manansala. Dati, nabibili lang daw sa mga butika ang mga gamot na gawa sa marijuana. At mismong si Gat Jose Rizal daw ang nagpatunay rito. Palibasa doktor, minsan kinontak siya ng isa niyang kulig, no? Isa niyang kasamahan na isang Aleman, mayor ang apelyido, tinanong siya tungkol sa hashish. Hashish ang tawag nila dito sa Pilipinas. Ang sabi ni Jose Rizal, ginamit daw niya for experimental purposes. Kung matagal nang ginagamit ng iba't ibang kultura ang cannabis, kailan ito nagkaroon ng masamang reputasyon? Nangyari raw ito bandang 1930 sa Amerika sa pangunguna ni Harry Anslinger, na pinuno noon ng Federal Bureau of Narcotics. Kasi noon, noong 1929, nagkaroon na ng Great Depression, nagkaubusan ng trabaho. Galit ang mga Amerikano, pati sa mga immigrants. But right marijuana in particular. That is the purpose of this meeting, ladies and gentlemen. Sabi niya, yung marijuana ang ginamit niya, termino ng mga Meksikano para sa cannabis. Yung marijuana, yan ang ginagamit ng mga itim, mga black Americans, ng mga Hispanics at mga Pilipino. Kasama tayo sa Demonized, no? Para gawin yung kanilang satanic music. Ang satanic music, sabi ni Harry Anslinger, jazz at saka swing. Kaya ang marijuana nagkaroon ng masamang reputasyon sa Amerika. Sa mga sumunod na dekada, lalong nagigpit ang Amerika sa cannabis. Noong 1971, sa ilalim ni President Richard Nixon, itinuring itong Schedule I drug. Ibig sabihin, malaki raw ang potensyal nito sa drug abuse at hindi ito kinikilala bilang gamot. Walang scientific basis yun. It is a product of racism. Sabi ni Tristan, mahigit 10 taong pag-aaral, konsultasyon sa mga kaibigang doktor, at pakikisalamuha sa mga may karamdaman ang pundasyon ng kanyang kaalaman sa medical cannabis. Ako ang gumagawa ng paraan para makarating ang gamot sa mga pasyente. At yung tamang gamot, at yung tamang dose, at yung tamang pamamaraan. Hindi na raw niya mabilang ang mga taong nagsabing natulungan sila ng kanyang gamot na ibinibigay niya ng libre sa mga pinaka-nangangailangan. Bakit mo ito ginagawa despite the dangers? Kasi technically, pwede ka pa rin kasuhan dahil sa ginagawa mo. Siguro, bihira ka lang makaka-experience sa buhay mo ng bibigyan ka ng purpose. It started with one patient, and now we have thousands of patients
I cannot stop. I think my greatest crime would be to stop, knowing that I can do more, I can do better. Sorry, medyo naiiyak ako. It makes you very emotional talking about this topic. Yeah, because I have sacrificed a lot of my personal life just pursuing this advocacy. Anong pakiramdam mo na kailangan ka magtago? Nasanay na ako but it was very lonely at first because no one knows what I do. I have to live a double life. Ayoko na magtago sa totoo lang. Pero ang medical cannabis, mahigpit pa rin tinututulan ng maraming doktor. Partikular na ang Philippine Medical Association o PMA. Pangamba ni Dr. Tony Liachon, aabusuhin ng cannabis kung papayagan ng mas malawakang paggamit nito bilang gamot. For many reasons. Ang first reason is about safety. It's a typical psychoactive and addicting product with potential for abuse. Number two, reason. Kasi alam natin sa Pilipinas, mahina ang regulatory functions natin. Hindi mo masasawata ang pagkalat nito. Giit pa niya, pinapayagan naman na raw ang paggamit ng ilang mga cannabis-based medicine sa pamamagitan ng tinatawag na Compassionate Special Permit o CSP. Meron naman sa batas na kung makangailangan ka, susulat lang yung doktor sa FDA, tapos padadatingin yung gamot. Pero di sang-ayon dito si Dr. Mutya. Unfortunately, para kang dumaan sa butas ng karayom. Isa pa lang yung nabigyan ng Compassionate Special Permit. Wow. Ang problema, yung kaisa-isang nabigyan na yon, hindi din naka-access dahil sa karagdagang proseso and dahil sa presyo. Pero nakaka-addict at mapanganib nga ba ang paggamit ng cannabis? Ang cannabis, kung siya lang, hindi siya nakakamatay. Meron, umitit ng marijuana, uminom ng alak, nag-drive. When you take medicine of cannabis, don't drive and don't operate heavy equipment. So that's rule number 1. No? Ako, personally, ang paniniwala ko, bakit ang tabako na mas deadly at proven na marami nang namamatay dyan ay legal? Sa marijuana, pwede ka mag-independent if you do not have the discipline or if you have a problem in life and you thought ang cannabis ang magiging solusyon. Hindi yun. Pero for medical use, under doctor supervision yan. Pero kung papayagan ng paggamit ng medical marijuana, susunod na rin ba ang pagsulong sa recreational use nito o bilang libangan? We do not promote the use of non-medical marijuana, no? But at the same time, we also strongly condemn the criminalization of users of marijuana for whatever reason. Ano ang middle ground, tingin mo? There's a middle ground after their own research. If they would involve, let's say, the academic institutions plus the scientists and researchers, doon tayo makakita na nagtitiwala tayo. Upon man open for R&D, ba't naman hindi? Doktor ka eh. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Department of Health tungkol sa usapin, pero wala raw maaaring humarap sa aming programa sa itinakda naming panahon at oras. Nalalapit na nga ba ang pagluluwag ng batas tungkol sa medical cannabis sa bansa? Sa ngayon, 9 na panukalang batas ang tinatalakay sa Kongreso at isa naman sa Senado. Welcome to the launch of the Can Alliance Philippines. I will be Nagsama-sama rin ang iba't ibang pro-medical cannabis groups nitong taon para isulong ang kanilang adhikain. Gusto ko din tawagan ang Panawagan nila, pakinggan ng mga pasyente, tignan ng ebidensya para buwagin yung mga at huwag matakot pag-aralan ng cannabis. Mag-set up tayo ng tamang pag-aaral, tamang training sa mga doktor, mag-set up tayo ng ways to control it para quality ang binibigay natin palagi sa mga pasyente. So ang sigaw ng mga advocates is that dapat merong affordable, safe, and available na marijuana dito sa Pilipinas. Batas sa medical cannabis! Alam mo, 10 taon na ako ditong nakikipagbakbakan eh. Itong pagkakataon tong highest confidence level ko na talagang may mangyayari na.